Ayun, or action po, or something na parang lately ko lang po na naisip na parang yung medyo killer, yung mga gano'n. Yung mga secret identity as a person po. Oh, sabi ni Direk Eddie, pwede mo na raw sabihin kung ano yung role mo dito. Kasi okay paano ka naman namin isusulat, i-print, ipa-publish? Okay po, ako po dito si Claire. Yon. Okay. Actually, kailangan ko na lang ang plan dahil si Claire po yung reason kung bakit nandun sila sa island. Ayan. Kung bakit sila nagkasama-sama. At least ngayon may linaw na bakit dito si Majoy. Kasi baka may napadaan lang siya or something. Hindi naman. Naisali naman pala. May role naman si Majoy dito, kayo naman. So siya pala si Claire. Ang dahilan kung bakit nasa isla silang lahat. Oh, interesting. Okay. Ang next question is also from our friends sa RNG, sa Regional Network Group, Majoy. Sa'yo din, from Sanden Anadia of Banat News. Ngayong in-announce mo na that you're Claire, ano daw yung mga paghahanda na ginawa mo for this project? For this project po, masasabi ko na medyo mabigat po kasi yung role for Claire. Sobrang dami niyang dala-dala dun sa naging role niya. Preparation ko po siguro, of course, kay Direct Top po, nag-ask po ako if anong klaseng, kung ano yung nangyari kay Claire before and after, ganun po. And of course din po, and with the help of Direct po, na nalaman ko po kung sino si Claire, and then na-prepare ko po siya as Claire. As ako po, inisip ko po, what if ako si Claire? So parang ganun simpleng preparation lang naman po. Medyo mahirap lang po siya because sabi nga po na sa location po namin, sobrang hirap po talaga ng location namin. And medyo mahirap din po siya. Talaga kung napansin niyo po sa napanood niyo na may mga patayan, mga ganyan. Super emotional po, sobrang deep po talaga. Alright. Makapanood natin yan in the coming episode. Ilang episodes ba direct ang Fractured? 8 episodes ng Fractured. Okay. Our next set of questions will come from Ace Perez of Sunstar in Davao. For Jeremiah, Maya, ang question niya is, you've been playing or you've played a lot of supporting roles when you started in show business. Are you ready to take on a lead role? Depende po yan sa management. It's up to them. Pero siguro may ibabala na tayo base sa mga na-experience kong proyekto. At kailangan natin mag-take risk. Diba? Malay natin itong opportunity na posible ibigay maging ikabubuti pa ito. Right. Kumbaga, at the right time. Yes. Diba? Right time and right project. Thank you, Maya. Ang next question is for Francine. Chin, ano pang mga roles ang gusto mong magampanan in the future aside from this one? Marami ko po itong sinasagot actually pag natatanong sa akin yan. Gusto ko po talaga matry yung action and yung side ko yung character ko. Oh. Actually, kung pwede nga po i-remake yung Scarface pero babae siya, gagawin ko po. Interesting Cute. Okay. Thank you, Chin. Maraming salamat. Thank you. Let's go now, Jim P. Jim P is right here sa studio. Jim P, go ahead. Hello po, good evening sa inyo lahat. First question for Francine, kasi, hello, Chin. Sorry. Ayan. Kasi. Karina, okay. Hindi kasi ang ganda nung first, yung mga first, parang monologue mo, dun sa, yung naka-VO lang. Pero, paano siya nag-resonate sa'yo? Yung sinasabi doon na kailangan maging mabait, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao based sa nakikita sa social media. Ako po, actually, nung dinob ko yung part na yon, yung intro ng Fractured. Natuwa ako na yun yung simula ng episode namin kasi para lang din mabigyan ng knowledge yung mga tao sa social media. Kasi totoo naman po, hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng isa't isa. And with social media kasi sobrang bilis mag-judge. Sobrang daling humusga sa pagkatao, sa itsura, sa buong buhay. And sana maging
makatulong din yung fractured sa ibang tao na ma-realize nila to spread kindness. Kasi sa totoo lang, iba rin yung impact ng social media na hate sa isang tao. Hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa buhay nila. So sana mas magtulungan tayo, lalo ngayon sa panahon na ganito. And sana mas maging caring lang din tayo. Sana wala ng hate. Kasi 2023 na, sana may pagbabago sa pag-uugali natin. Ganun. And then sa inyong dalawa ni Seth, no? Kasi syempre sanay kami from your goals pa, kahit nung hindi pa kayo mag-love team, pero laging pakilig, medyo papagets, di ba? Pero ito, yung characters yun, nagmumura, nag-aaway. So, ano yung first reaction nyo nung ganon nung nabasa nyo yung characters nyo? Kasi yun nga, parang shying away na from the Three Thumbs face. First reaction, noong una po kinabahan kami kasi parang may kina-question naman ng, di ba to? Pwede na ba tayo sa ganito? Kasi nga po yung fractured, may pagka-mature na siya para sa amin na i-play yung ganung roles. Pero at the same time, na-excite po kami kasi nagsilbing ano rin po siya, parang guide sa growth namin as an actors and actresses po. And yun, masasabi ko po na reaction namin dun sa script na natanggap namin. Excited kami and parati kaming ready sa mga challenges. Si Seth. Kinabahan kami. Kasi nga, yun, nagmumura kami dito. Kasi parang malayo dun sa mga nagawa ko namin. Kaya pinag-iisipan, pinag-meetingan namin ni Francine kung okay lang ganito, okay lang ganyan. And then, nandiyan po si Derek na maya kami nagtatanong kay Derek kung paano namin, ano pwede namin idagdag sa bawat character namin, anong kulay pa ang pwede namin ilagay doon. So, masaya dahil panibagong experience, panibagong mailabas yung, ay, kaya pala natin magmura sa acting, di ba? Yung ganong intensity ng acting. Okay, and then last question for Sean and Raven. Kasi, yun nga, na-mention kanina ni MJ na kayo yung medyo kilig part dito, no? So parang, after nakwento niyo about your chemistry, paano yung i-expect namin kilig? Kasi kanina nakita naman na namin yung mga parang kami cute, di ba? Pero ano pa yung i-expect namin dun since the show mukha siyang very mabigat? So parang ang tanong ni Jeppy is, how far will the kilig go? Very far. Actually, madaming nakakakilig pa din na moments kahit surprisingly. Kasi nagulat din kami, parang sabi namin, paano kaya natin masasingit yung kilig-kilig when we're stranded in an island, gano'n. Pero, fitting pa din siya sa eksena, actually, yung mga upcoming naming mga scenes sa situation na yan. Ayun, tinulungan din kami nila Derek, ni Derek J, si Derek Talk, sa kung ano gagawin namin. And madami pa eh. Basta, siguro, unexpected pa din yung mangyayari. Dito. Ako naman po, marami pang nakakilig na scenes, pero ang gusto ko about it, nagpo-progress siya. Tsaka para sa akin, I hope maraming makarelate na hindi lang kasi siya kilig eh, na mag-progress pa siya na without saying it, ay pinakita naman na kanina yung bubog ng character ko sa series na hindi siya matanggap ng parents niya. So, I think aside sa kilig, na nakikita natin sa surface level, meron din dun yung underlying problem na makahanap kaya sila ng comfort sa isa't isa. Bakit? Kaya hanggang ganun lang ba yung kilig nila na, uy, parang kinilig ako sa'yo, ganyan, or natuwa ako sinabi mo. Pero, paano kayo mag-progress yung characters nila, nang magkasama sila, and nasa island kayo na sobrang stressful sitwasyon. May time ka ba
makipag magkahanap ng jowa. So, I think, ayun po, mag-progress, marami pang i-look forward, hindi lang sa characters namin, but sa lahat. Talaga nag-mesh well together. Kaya, simula pa lang po yan. Ang malinaw. Alright, thank you so much.